Gandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang pinaka-latest weather update natin ngayong araw. Alamin natin ang mga naging pagbabago ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at may isa pang banta ng bagyo ang posibleng pumasok sa susunod na linggo at anong mga lugar ngayon ang apektado ng habagat. Sa kasalukuyan, ayon sa pinakauling datos, huling namataan ng sentro ng low pressure area sa layong 695 kilometers ng hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Samantala ang southwest monsoon o habagat naman ang patuloy na nakakaapekto ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. At dahil sa mga pag-ulan na dala nito, asahan ng malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro at sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng habagat. Pinag-iingat natin ang mga lugar na ito dahil posible ang mga banta ng mga pagbaha at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi. Samantala sa Zamboanga Peninsula, asahan na magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ng habagat na may panganib pa rin ng flash floods at landslides lalo na kung magdadala ito ng malalakas na buhos ng ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan na makakaranas ng maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa hapon na posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha, lalo na kung mga may umiiral na severe thunderstorms. Ngayon alamin naman natin ang mga pagbabago tungkol sa latest potential cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa. Sa kasulukuyan may ilang namumuong sama ng panahon na binabantayan sa loob ng 2 linggo ngayong buwan ng Hulyo. Para sa week 1 mula July 11 hanggang July 15, may na-detect na isang tropical cyclone like vortex o TCLV1 sa hilagang bahagi ng Philippine Monitoring Domain. Bagamat nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility, mataas ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa unang linggo ng Hulyo. At pagdating naman ng week 2 mula July 17 hanggang July 22, may posibilidad naman na mabuo ang isa pang low pressure area o TCLV2 sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Activity Domain. Inaasahan itong lilitaw sa silangang bahagi ng PAR, ngunit tulad ng nauna, may posibilidad itong lumakas at maging isang tropical cyclone. Bukod pa rito mga kabayan, may chance ding mabuo ang ikatlong low pressure area malapit sa northwestern boundary ng PAR pagdating ng kalagitnaan ng ikalawang linggo ng Hulyo. Pero magiging mababa ang chance nito na maging ganap na bagyo. Samantala bukas naman asahan na patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng ating bansa dulot ng lumalakas na habagat. Kaya patuloy po tayo na mag-ingat lalo na sa mga nabanggit nating mga lugar. Tandaan natin na marami pa ang pwedeng magbago rito kaya mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa lagay ng ating panahon dito sa ating channel. Kaya manatiling ligtas at maging alerto sa lahat ng oras. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.